Okay, good afternoon. So, itong gagawin naman natin ngayon is gagawa tayo ng makakatulong sa mga estudyante, especially sa physics, pagdating sa pagkukompute ng temperatures. Ano ba yung tamang formula para ma-convert yung Celsius sa Kelvin, Celsius sa Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius, Kelvin to Fahrenheit, Kelvin to Celsius, etc. So, ito nagbigay po ako dito ng example na yung Celsius daw, ang boiling point niya is 100 degrees Celsius. Samantalang pag Fahrenheit, 212. Sa makatuwid, magkakaparehas lang po ang init na meron sa Fahrenheit kung ito ay naka 212 at ang Celsius naman ay naka 100. Sila yung tinatawag nating parehas the value. Okay? Samantalang pagdating naman kay Kelvin degree, ang boiling point naman niya is yung 100 degrees Celsius naman niya ay 373 Kelvin naman po. Degree Kelvin. Okay. So, halimbawa natin dito tignan nyo to. Kapag sinelsius ko to, ang Celsius daw, 100 katumbas ng 373 pagdating kay Kelvin. Eh paano kung lagay ko to sa Fahrenheit? So automatic nilagay niya rito yung 100 katumbas nga ng 212 pagdating kay Fahrenheit. O, ang tanong, kung yung 100 degrees Celsius ay katumbas ng 212 degree Fahrenheit, ano kaya yung katumbas ng 50? So, tignan natin, ilalagay ko yung 50. Bago ko i-enter, pwede kayong manghula dun sa chat. Ano yung magiging value? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, walang sumagot. So, ibig sabihin, wala. Ayun, may sumagot. Teka lang, check ko lang to. So, 106. Check ko, enter ko na to. So, hindi po 106. Hindi po ibig sabihin na ang 100 is 212 kay Fahrenheit, eh 50 is magiging ano na rin, 106. Kinalahati yung 100, kinalahati rin yung 212. So, mali po yun. Kasi nga po meron tayong formulang ginagamit. So, ano yung formula kay Celsius? Okay, so ito muna tayo. Meron tayong ilang formula. Celsius to Fahrenheit. Ano yung formula na ginagamit ni teacher nyo doon sa P6? So sabihin natin kapag Celsius to Fahrenheit, si Fahrenheit ay magiging equal kay Celsius. Celsius muna, 900 over 5, 9 over 5 times Celsius. Yan, Celsius. Then, plus 32. So, yan po yung formula. So, sorry. Hindi ko nalagyan ng, ano to, asterisk. Dot close parenthesis yan. So, kung ano man daw yung value ng Celsius, parang ganito yan. Kunyari, 100. 100, teka lang, in-admit ko lang yung iba. So, 100 times 9 will be 900. 900 divided by 5 is 180. 180 plus 32 is 212. Kaya kapag nilagay natin dito yung 100, yun po yung lumalabas na sagot. Okay. So next na explain ko naman, ano naman yung Celsius to Fahrenheit. So yun ang formula naman ito. Kapag Celsius to Fahrenheit, so to Kelvin, so meron naman tayong formulas. So para maging Kelvin daw yan, ang kailangan mong gawin, si Celsius, dagdagan mo lang ng 273. So ayun po yung formulang ginagamit natin. Kaya ito yung nangyari doon. Okay, next. Paano naman kapag Fahrenheit to Celsius? So bilangin natin yung mga formulang binibigay yan din po yung number ng formulang kakailanganin nyo para magawa nyo tong electronic calculator para sa temperatures. Okay, so Fahrenheit to Celsius. Ito, tingnan nyo yung formula kay Celsius to Fahrenheit. I-derive lang po natin yan na kailangan yung C, yung nasa kabilang member ng equations. So bukod natin si C. C is equals to 9 over 5. Di ba kanina 9 over 5? Ang kabaliktaran niyan is 5 over 9. Kapag nilipat natin yan sa kabila, ganun yung mangyayari. Okay? Then yung plus 32, mabamainusan naman yan. Magiging Fahrenheit, bawasan muna natin ng 32. Okay, check natin yung formula. Halimbawa, 212 yung Fahrenheit. Minus 32 will be 180.
180 times 5 is 900. 900 divided by 9 is obviously 100. So tama po yung formula na yan. Okay, nakiintindihan ba? So kapag Fahrenheit to Kelvin. So wala po tayong rectang formula para kay Fahrenheit to Kelvin. So most of the time ang ginagawa natin, kinu-convert muna natin si Fahrenheit to Celsius bago natin i-convert si Celsius to Kelvin. So ganun kahaba yung magiging formula kapag ang hinahanap ng system is Fahrenheit to Kelvin. So hanapin natin yung Celsius, Fahrenheit to Celsius muna tayo. Yun, kailangan natin yung formula na to. So copy ko na lang to. Then dadagdagan ko na lang daw ng plus 273. So yan po yung gagamitin nating formula kapag hinahanap si Fahrenheit to Kelvin. Ito yon. Aalisin ko tong C, syempre. Gagawin ko na siyang Kelvin. Is equals. Yan. Ito na, 5/9, yung formula yon kay Celsius, Fahrenheit to Celsius. Tapos yung nakalagay lang naman kapag Celsius to Kelvin, plus 273. Kaya dilagdagan lang natin ito ng plus 273. Okay, ano pa yung mga possible na pwedeng mangyari? Pwede rin tayo magkaroon ng Kelvin to Celsius. Paano naman kapag Kelvin to Celsius? So yung kailangan natin intindihin. Derive natin yung formula na to. Kelvin minus 273 is equals to Celsius. Yun ang mangyayari doon. So Celsius is equals to Kelvin minus 273. Yan po yung formula ang gagamitin kapag Kelvin to Celsius naman. Okay, patunayan natin yon. Lagay natin na yung 373 para kay Kelvin. Tapos Celsius. Yun o, nakita nyo po, tama yung formula natin. Next, possible na pahanap ulit is Kelvin to Fahrenheit. Ano naman yung formula kay Kelvin to Fahrenheit? Kung kanina wala tayong Fahrenheit to Kelvin ng rectang formulas, ngayon naman kailangan natin ng rectang formulas kay Kelvin to Celsius muna. So si Kelvin to Celsius, ito. Ang sabi doon, K minus 273, yan ay yung magiging Celsius. So kailangan muna natin siyang gawing Celsius to Fahrenheit naman. Okay, Celsius to Fahrenheit. Ito yung nasa unahan. Kung ito si Celsius, ang gagawin ko lang, ita-times ko ito sa 9/5. 9/5 times. Ito na yung Celsius natin, di ba? Saka pa lang daw natin lalagyan ng plus 32. Plus 32. Yan. Yan po yung formula kapag ang hinahanap naman is Kelvin to Fahrenheit. So, check natin. Kelvin to Fahrenheit. Dapat maging 212. Ayan. So, yung tinatanong ko kanina, ano yung 50 sa Celsius? Nasagot ba yon? Okay, tingnan natin. 50. So, hindi ibig sabihin, no? 122 siya eh. So, applicable po ngayon yung formula natin sa lahat. So, ito po yung logic na ngayon ipapagawa ko sa inyo. Tignan nyo kapag Fahrenheit, yan yung exact niya eh, 212. Tama ba? O tama yung, so consistent, accurate na yung ating calculators. So bukod sa lalagyan nyo siya ng designs, ang kailangan kong makita ngayon sa gawa nyo, kapag Fahrenheit to Fahrenheit yung hinahanap, dapat kung ano yung value ng Fahrenheit, yun din yung sagot. Kapag Celsius to Celsius naman, Celsius din yung magiging sagot. Naintindihan? Okay, kung naiintindihan nyo yan, gagawin natin to. Okay na? Gagawin natin. Kaya pa ng oras. So makinig lang makinig. Maglalagay ako ng another sheet. Sheet 6. Doon natin gagawin to. Sorry. Natatabunan kayo yung sheet ko sa baba eh. Yan. Yan. So para hindi na ako magta-type, ikukunin ko na tong formula na to Control C. Punta tayo sa sheet 9. Control B. Back to 0 po ako Back to 0. Gagawin ko po. Mainig. So, walang tanong So unang gagawa muna tayo ng cell. I-merge muna natin yung cell. I-customize muna natin siya according sa needs. So lagyan ko muna to ng borders. So lagyan ko ng magandang font. Lagyan natin ng boulders.
Okay. So, ganun din dito. Ibang kulay nga lang. So, ito, copyhin ko na lang to. Control C, Control V. So, next, gagawin natin, idadrag ko lang to. Yan. Ito naman din, hindi na yan. Dito na lang. Para makita nyo ha. Ito, di ba? Ito yung ano natin, may drop down list eh. Punta lang tayo sa data. Data validation po. Dapat any value palitan natin ng list. Then source. Highlight ko lang yung mga yan. So alam nyo na yan. Next, ito ngayon may formula na. Control C ko lang to. Control V ko lang dito. So parehas na silang merong ganon. Okay. So ang kailangan na lang natin intindihin is yung given. O kagaya ng una kong giniben. Kapag 100 degrees Celsius daw, dapat lumabas yung 212. So ayusin ko lang muna yung font size nito. Medyo pangit eh. Okay? So next natin, lagyan natin ng fill color. Yun o, galing o. O admit ko lang to si Swela. Yan. So medyo maganda-ganda ng tignan yung system. So kailangan natin, i-equals ko lang to dito. Equals lang ha. Para kung palitan ko man to, so napapalitan din siya. Yun ang sinasabing ko talent. Yan. O yung answer na lang ang kailangan natin gawin. Answer. So yan. Hindi na muna ako magpaparecitation sa inyo kasi andito na yung formula sa baba eh. Sa gilid. Etong mga to, i-highlight ko ha. Yan. Dapat itatanong ko yan during recitations. But since kailangan natin ng recording, so minamadali natin para umabot tayo sa oras. Okay, yung formula muna tayo. Dito muna kay Celsius to Fahrenheit. Ito, nakalagay dito. Celsius to Fahrenheit will be 9/5 multiplied by Celsius plus 32. Ano po yan ha? Constant number po yan. Hindi pwedeng palitan yung 32. Ganon din yung 9/5. Pero yung Celsius, naka-letter C siya, meaning variables. So pwede magbago-bago yung value niya. Okay. So tatry muna natin si 100 para makita natin na yung 100 degrees Celsius katumbas ng 200 degree at 212 Fahrenheit o degree Fahrenheit. Okay. So equals if open parenthesis n open parenthesis. Gumamit ako ng n condition kasi dalawa yung box natin na may drop down list. Ito dapat katulad siya ng salitang Celsius. Then ito namang kabila dapat katumbas siya ng salitang Fahrenheit. Kapag daw nangyari yon, i-apply niya yung formulas para kay Celsius to Fahrenheit. Wherein 9/5 multiply kung ano man yung value ni Celsius. So si Celsius natin, ito, dito natin ilalagay. Yan yung number niya. So kailangan lang daw nating dagdagan ulit ng 32. Yan. So meron na tayong formula para kay Celsius to Fahrenheit. So ang kailangan kong idagdag, yung kay Celsius to Kelvin naman. So lalagay naman natin yon. Another if condition po tayo. Then, n ulit kasi dalawa yung comparison. So yung unang comparison, dapat ito mag-equal sa salitang Celsius. Then, comma, ito naman maging kalitang Kelvin. So kapag daw nangyari yon, magkakaroon siya ng formula para kay Celsius to Kelvin. Which is, kung ano daw yung value ni Celsius, dadagdagan lang natin ng 273. Okay na tayo sa Celsius to Kelvin. Next, another if statement para ka naman doon kay Fahrenheit to Celsius. So, if n, open parenthesis, then kapag daw itong nakasulat dito ay katumbas ng salitang Fahrenheit at itong salita naman nandito ay katumbas ng salitang Celsius. So, yun na yung pangatlo yung ginagawa ko yung Celsius, Fahrenheit to Celsius. So, magkakaroon siya ng formulas. Ano yung formulas nun? 5/9. O yan, sulat ko. 5/9. Then, multiply. Multiply by Fahrenheit minus 32. So, ano si Fahrenheit dyan? So, lagyan natin ito. Fahrenheit minus 32. Naglagay po ako ng open and close parenthesis para utusan ko si computer na kailangan nyo munang mag-minus ng 32 bago siya mag-multiply kay 5 at i-divide kay 9. PEMDAS rule po yun ha. Okay, next. Meron na naman tayo isa pa. Paano kapag Fahrenheit to Kelvin? So, another if, open parenthesis, and condition. Okay, next.
So kapag itong nakasulat dito ay katumbas ng salitang Fahrenheit at ito naman ay katumbas ng salitang Kelvin, yan. So magkakaroon siya ng formula para kay Fahrenheit to Kelvin. Ano yung formula? 5/9 multiplied by Fahrenheit minus 32 plus 273. So ang ginawa, kinonvert muna si Fahrenheit into Celsius bago nilagdagan ng 73. Yan, dagdag natin yon, formula na yon. So yun, type ko na lang 5/9, 5 divided by 9. Asterisk, open parenthesis tayo, Fahrenheit. So ito si Fahrenheit minus 32, close parenthesis. Saka pa lang natin dadagdagan ng 273. Yun. Next, another comma na naman para naman kay Kelvin to Celsius. Admit din pag may time. Yan. So, another if, open parenthesis, and condition. Close parenthesis ulit tayo. Para naman tayo kay Kelvin to Celsius naman po. Kelvin to Celsius. Kapag ito ang nasulat ay Kelvin. Then, comma, kapag dito ang nakasulat ay salitang Celsius. So, Kelvin to Celsius po yung gagawin natin. So, yung formula, natatakpan na ng chat. Alisin nyo yan. Comma, then, ano yan? Kelvin to Celsius tayo. Kung ano man daw yung value ni Kelvin, bawasan lang natin ng 273. Ganun lang kadali pala. Next, comma ulit. Yung isa na lang, yung natitira, Kelvin to Fahrenheit. Kelvin to Fahrenheit. If, open parenthesis, and, open parenthesis, kapag ang nakasulat dito ay salitang Kelvin at ang nakasulat dito ay salitang Fahrenheit. Ang mangyayari, gagawin niya yung operation para kay Kelvin to Fahrenheit. Ano daw yon? 9 divided by 5 multiply by Kelvin na binawasan muna natin ng 273. 273, close parenthesis, plus 32. Yan po. Check natin. Yes. Kulang tayo ng ano. Alisin niyo muna ito. Saglit. Ito, walang kama. Yan, nawala ng kama. Yes. Okay, Celsius to Fahrenheit, 100 Celsius, katumbas ng 200 Fahrenheit. Kapag ginawa akong Kelvin, yan naging tama. Pag Celsius naman, Fahrenheit naman tayo, gawin natin 212 to. 373 sa Kelvin, tama. Kapag Celsius, 100. Very good. Kelvin naman yung i-testing. Kapag 373, dapat maging 100 sa Celsius. Tama, very good si sir. Next, kapag ginawang Fahrenheit, dapat maging 212. Ayun nadali naintindihan? Mag-chat nga kung naintindihan para i-stop recording na ako. Stop recording na tayo